Mahal mo pa rin ba ako kahit ganito ako? I love you. And I'll always love you. Kahit ano pang mangyari. But it's so unfair. It's so unfair. Bakit sa dinami-dami ng babae sa mundo, ako napili niyang parusahan ng ganito? Anong kasalanan ko sa kanya? Tina, you're not the first woman to have this kind of problem. Marami rin iba diyang hindi na pwedeng magkaanak. And for different reasons. Huwag mong isiping galit ang Diyos sa'yo kaya nangyari ito. Oo noon. Inaamin ko takot akong magkaanak. Dahil hindi ko alam kung kaya ko magpalaki ng bata. Pero ngayon, kung kailan gustong-gusto ko na, kailan sabik na ako, tsaka ako na lamang hindi pwede. Kahit kailan hindi maaari. Dahil napakasakit na biro ito. Alam ko. But if that's what God wants, sino naman tayo para sabihin siya ay mali? Malay mo may iba siyang binabalak para sa atin. Hindi lang natin masasabi ngayon. In fact, nagpapasalamat nga ako sa mga biyayang binigay niya sa akin. I've had a good life all these years. Meron akong maganda at mabait na asawa. Tama na sa akin yun. Pero hindi kita mabibigyan ng baby. I feel so useless. Hindi kita mabibigyan ng anak. Wala tayong baby, Rodel. Ikaw ang baby ko, sweetheart. I'll take care of you. I'll pamper you. I'll spoil you like a baby. Would you like that? Rodel. Shh. Pumwede tayo the last 5 years na walang anak. We will survive the next 20 na kahit tayong dalawa lang. Are you sure kaya natin to, sweetheart? For as long as we know we love each other. Kahit ano, kaya natin. O ano, kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo nangihina pa ho ng konti, Mrs. Luna. Siya nga pala, bukas ay may pipirmahan ka mga papeles. Adoption papers ng anak mo. Sa susunod na linggo, kukunin na siya na mag-aampon sa kanya. Maswerte kayong mag-ina. May sinasabi sa buhay mag-aampon sa kanya. At ikaw naman, madadali sa pagbabagong buhay. O sige ha, maiwan na muna kita. Marami pa akong aasikasuhin ha. Nurse, kahapon ko pa napapansin parang walang garang sumuso ang anak ko eh. Ganun ba? Halika kayo, sasama ko kayo sa klinik. Ayun ho. Tinasabi ko na nga ba eh, nakita mo na? Mahirap talaga kausapin ng babaeng yon. Hindi dapat pagtiwalaan. Madaling magbagong isip. Anong akala niya sa atin? Basta-bastang kausap. Mabuti pa, Mrs. Monteverde. Para walang gulo, ihahanap po na lamang kayo ng ibang inang magpapaampun ng kanyang anak. Hindi. Ayoko ng iba. Mrs. Luna, maaari ko bang makausap ng ina ng bata? Tingin ko'y mahihirapan kayo. Isa pa, mahina pa si Lisa.
At saka labag sa patakaran ng magkita o magkausap ang dalawang partido. Oh, for heaven's sakes, Mrs. Luna. Bakit pa ba kami maglilihim sa'yo? Mateo, sabihin mo nga. Sabihin mo. Ang totoo, Mrs. Luna, ang ama ng bata ay ang anak naming bunso. Ganun ba? At kung may karapatan siya sa sanggol, meron din kami. At mas nakahihigit pa. Dahil sa poder namin, siguradong magiging maganda ang buhay at kinabukasan ng bata. Pero sa kanya, ano, Mrs. Luna? Ano? Hayaan nyo. Kakausapin ko si Lisa. Dok, ang sakit ng ulo ko. Hoy, hindi ako doktor. Dahil walang doktor na natutulog sa loob ng kwarto ng pasyente. Good morning! Iho, kamusta na siya? Okay lang. Dinalang kita ng damit, oh. Magbihis ka. Thank you. Kamusta ka na, Iha? Ano bang nangyari? Bigla ka kasing tumawid. Nabundol ka. Pero binigyan ka naman nila ng kumpletong x-ray tsaka CT scan. Ang sabi naman nila, wala raw seryosong injury na nangyari sa'yo. Bugbog lang tsaka pasa ang meron ko sa katawan. Pero huwag ka mag-aalala, Iha. Pinagagamot naman kita eh. Sino ba kayo? Ako yung nakabundol sa'yo. Ang sakit ng ulo ko. Baka dala lang yan ang pagkauntog mo. Hindi ho. Nagugutom ho ako. May dala akong pagkain para sa'yo. Eto, oh. Apple. Salamat ho. Iha, Tinay ho ang pangalan ko. alam mo, Tinay, hindi naman ako masamang tao eh. Ang katotohanan nga, hindi ko naman kasalanan yung pagkakabundol ko sa'yo eh. At saka, dapat aminin mo na may kasalanan ka rin sa nangyari dahil di ka tumitingin nung tumawid ka, hindi ba? Wala hong kaso sa akin yun. Hindi ko naman ho kayo pagsasamantalahan eh. Naku, salamat naman, Tinay. Kailangan ko lang ho ng trabaho at na matitiran. Ha? Gusto ko sana wag naman katulong. Kasi lahat ho ng kababayan ko yun ang nagiging trabaho eh. Kung pwede sana sa office. Office.